Okay, kumusta kayo? Tara't pag-usapan natin ang weight loss. Ang pinakaunang aral, bawasan ng calories, hindi yung mismong pagkain. Kasi 'di ba, ang daming nag-iisip na para pumayat, kailangan mong magutom. Well, alamin natin ngayon kung bakit maling-mali ang paniniwalang 'yan. So, paano kaya kung sabihin ko sa inyo na ang buong sekreto sa pagpapapayat ay umiikot lang pala sa isang numero at tatlong super simpleng rules? Parang ang dali pakinggan, no? Well, yan mismo ang alamin natin. Let's break it down. Okay, bago ang lahat, kailangan muna nating maintindihan yung pinakapundasyon, ang simpleng math lang ng katawan natin. Ito yung tinatawag na calorie equation. Kumbaga, ito yung formula kung paano ginagamit ng katawan natin yung energy galing sa kinakain natin. So, ang unang-unang konsepto na dapat nating tandaan ay yung tinatawag na basal metabolic rate or BMR. Isipin mo na lang na ito yung secret number ng katawan mo. Ito yung number of calories na kailangan ng katawan mo para lang gumana, para tumibok yung puso mo, para huminga ka, kahit pa buong araw ka lang nakahiga. Diyan mismo tayo mag-uumpisa. At heto na ang magic number na sinasabi ko, 500. Negative 500. Ang goal natin ay bawasan ng 500 calories yung kinakain mo araw-araw based doon sa BMR mo. At ito yung pinaka-importante ha, hindi ibig sabihin nito magugutom ka. Ang kailangan mo lang ay maging consistent sa pagbikha ng calorie deficit. Yun lang yun. Okay, so paano natin gagawin yung 500 calorie deficit na yon? Dito napapasok yung ating step 1, smart food swaps. Kasi tandaan natin, hindi lang yung bilang ng calories ang importante. Mahalaga rin kung saan nanggagaling yung mga calories na yon. Heto, isang perfect example. Pag nagprito ka, yung mantika pa lang, nagdadagdag na yan ng 50 calories o higit pa. Pero isipin mo, kung yung manok, imbes na iprito, i-grill mo na lang o gawin mong tinola. Boom! Bawas ka na agad ng calories, pero pareho pa rin yung dami ng kinain mo. Ang liit na pagbabago pero ang laki ng epekto. Yan ang smart swap. So ano ba yung sinasabi nating complete meal? Simple lang, tatlong components lang yan. Una, carbs para may energy ka. Pangalawa, protein para sa muscles mo. At pangatlo, fiber para mas matagal kang mabusog at hindi ka agad magutom. Ngayon, pagdating sa merienda or snacks, focus ka lang sa protein or fiber. Isang nilagang itlog o isang saging, perfect na yan para hindi ka mag-crave hanggang sa next meal mo. Okay, so na-master na natin yung smart swaps. Ano ang susunod? Ito, step 2, master meal timing. Dahil yung totoo, hindi lang sapat na alam mo kung ano ang kakainin mo. Sobrang importante rin na alam mo kung kailan ka dapat kumain. At ito yung rason kung bakit bawal na bawal mag-skip ng meals. Kasi pag ginagawa mo yan, parang mo sinasabi sa katawan mo, uy, emergency, walang pagkain. Tapos anong ginagawa niya? Pumasok siya sa starvation mode. Imbes na sunugin yung calories para gawing energy, iimbakin niya yun lahat as taba kasi naghahanda siya para sa tagutom. Survival mechanism yan pero yun mismo ang kalaban natin sa pagpapapayat. So, paano natin iiwasan yung starvation mode na yan? Ang sagot, the 3-hour rule. Simple lang to. Kumain ka ng mas maliliit na portion pero mas madalas, halos every 3 hours. Pag ginawa mo to, ang message sa katawan mo ay, relax lang, may pagkain palagi. So tuloy-tuloy lang siyang magsusunog ng calories kasi alam niyang hindi siya mauubusan. Tingnan natin tong sample schedule para mas maging malinaw. Halimbawa, nag-almusal ka between 6 to 8 a.m. Dapat complete meal yan ha. Tapos, bandang 10 a.m. mag-snack ka. Hindi kailangan mabigat. Then lunch, another complete meal. Sa hapon, mga 4 p.m., snack ulit. Tapos dinner, another complete meal. At kung medyo puyat ka pa, pwede kang mag-light snack bago matulog. Ang ganda sa ganitong schedule, yung metabolism mo parang makina na laging umaandar buong araw. Okay, last step na. Step 3. Dito, pagsasamahin natin yung dalawang huling sangkap para mas bumilis at maging solid yung progress natin. Yan ay ang paggalaw at ang pag-track ng ating progress. Importante ang paggalaw. Alam mo, kahit sa diet pa lang, papayat ka na. Pero yung physical activity, yan ang nagbibigay ng magandang korte sa katawan. At hindi mo kailangan magbuhat ng mabibigat o tumakbo ng marathon agad-agad. Kahit yung simpleng pagpili na lang ng hagdanan imbes na mag-elevator, kung isa o dalawang palapag lang naman, malaking tulong na yan. At yung pangalawang parte ng step 3, yung pag-track, napaka-importante nito. Gumawa ka ng food diary. Planuhin mo yung kakainin mo for the day. Bakit? Kasi pag sinusulat mo yung nagiging aware ka, hindi mo nadadaya yung sarili mo at mas madaling manatili sa plano.
Ayan, kompleto na yung 3 steps. Ngayon, i-summarize natin lahat para mabuo na natin yung magiging day 1 plan mo. Ito na yung action plan mo, kumbaga. So tandaan, 5 bagay lang. Number 1, alamin mo yung BMR mo at mag-aim for a 500 calorie deficit. 2, gumawa ng smart swaps, iwas prito, go for boiled or grilled. 3, sundin yung 3-hour rule. Kain ng madalas pero konti-konti lang. 4, igalaw ang katawan mo kahit simpleng lakad lang. At 5, mag-food diary ka. I-track mo lahat. Ganun lang talaga kasimple. At yan na, yan ang buong game plan. Nasa sayo na lahat ng kailangan mong malaman. May plano ka na. Ang kulang na lang talaga ay yung desisyon mo na mag-umpisa. Ngayon, kayang-kaya mo to. So, bilang pagtatapos, iiwan ko sa'yo tong tanong na to. Ngayong hawak mo na yung lesson plan, anong isusulat mo sa food diary mo para bukas? Tandaan, ang simula ng lahat ay yung unang isusulat mo dyan.